Hey, it's me, Ronaldo. Thanks for tuning in to Hugot Radio. All right. Hey, hello. Good evening, everyone. It's Monday, November 19. It's 10:07 dito sa Pilipinas. Kamusta kayo? Anong ginagawa niyo ngayon? Biglaan naman, ano? Nagulat na naman kayo? Actually, maganda kasi itong signs ngayon. Baka gusto niyong sumali. Okay? May mga na-receive kaya kasi ako mga messages dito sa Facebook, pati rin sa YouTube. Yung mga kasong kagaya nito, no? Actually, may kakapost na ako ng isang kahapon. Kanina pala, bago ako natulog. Na-share ko na yon. At gusto ko sanang sabihin sa inyo yung mga signs na isa ka lang laruan sa lalaki. Okay? Kasi maraming mga babaeng hindi nila nakikita eh. Hindi nila napapansin. I don't know kung anong nangyayari. Parang nagbubulag-bulagan ba? Or ayaw lang talang tignan? O kung ano. Diba? Ay, minsan masakit na rin para sa akin basahin yung mga messages eh. Kaya naghanap ako ng mga pwedeng i-share sa inyo pagdating sa bagay na yan. Kamusta kayo? Nasaan kayo ngayon? Ito. Napakaigli lang naman. Pero medyo kakaiba. Okay, sabi ni Miley na nakalagay dito pa-advise po, LDR kami ng boyfriend ko. Okay naman yung relasyon namin kasi ina-update niya ako lagi sa chat everyday. 3 months pa lang kami, ang pinagtataka ko lang, pag mag-comment ako sa Facebook niya, di siya nagre-reply or minsan deleted na. Pero, pag sa Facebook ko naman, open siyang mag-comment. Doon, nare-replyan ko siya. Minsan, nag-post siya sa Facebook, may kasamang babae. Naka-picture lang daw yon. Tapos sabi niya, huwag kang magselo sa post ko ha. Nagpa-picture lang yun sa akin. Sabi ko, ba't ako? Di mo man lang ma-post sa Facebook mo. I-post mo nga yung mukha ko kung talagang mahal mo ako. Ang sabi niya, kung may tiwala ka sa akin, di ko na dapat gawin yung pinapagawa mo sa akin. Ouch! Ay, nako, pambira. Ano masasabi niyo dito, mga viewers? Ulitin ko lang ha. 3 buwan pa lang sila, LDR sila. Tapos yung lalaki, kapag nag-comment siya, hindi siya nire-reply sa Facebook ng lalaki, sa comments, sa Facebook profile kapag nag-comment yung babae. Minsan pa nga ay dinidelete ng lalaki. But yung lalaki, nakakapag-reply naman sa Facebook ng babae. So, free siya doon gumawa ng yung mga responses niya. Pero pagdating sa kanyang sariling profile ng lalaki ay ini-ignore si babae. Pero, hindi niya rin kayang ma-post yung mukha ng kanyang kasintahang 3 months pa lang doon sa Facebook mismo ng lalaki. Pero naman, meron naman siyang pinupost ibang babaeng kasama niya. Ay, nako. So, ang tanong niya dito, anong tanong mo? Wala ka pala tanong eh. Pa-advice lang. O sige. Nag-comment siya doon sa video ko about mga lies ng lalaki sa LDR at mga ayaw niya sa babae. So, natawa ako sa sagot ko eh. Ang sa tingin mo, yun lang sabi ko eh. Pambira. Minsan, nakakaawa naman, ano? Parang, bakit ganun? Bakit hindi natin makita? Ay, basahin ko lang yung mga nanditong mga, may mga comments kasi dito na mga responses dun sa tanong ng babae. Pero kayo kung gusto nyo, magkaroon ng, yung, sabihin nyo ba? Ano bang masasabi dun sa babaeng yon at sa sitwasyon niya? Okay? Hindi siya nagsasabi ng totoo. Bakit kaya? Okay, sige nga, wait lang. May tinatago yan. Ayun, sabi ni wala tayo. Ay, patay tayo dyan. Basta lahat-lahat ng video mo nakarelate ako. Okay, sige. Pagbigyan natin. Si Riza, maraming salamat. Ay, may tinatago nga rin. Sabi ni si Izam. Okay, or si Mace. Tama ba? Baliktad to eh. May tinatago nga yung lalaki. Okay, so baka may sikreto doon, DJ. One-sided love affair yan. Uy. Speaking of one-sided love affair, meron akong video about that. Kaya punta kayo ng YouTube.
Sa amin nga ng nag-comment, reply together. Oh, yeah. Good, good. Okay. Committed na yan sa iba for sure. Uy, Rochelle, mukhang may tama ka. Mukhang may tama ka dyan, Rochelle. Okay? Kasi, sabihin niyo sa akin, ladies, bakit ba may mga babae, alam ko naman ang sagot, pero para sa inyo, ha? Bakit gano'n? Parang may mga babae nabubulag. Okay? So, nandito na yung mga signs, alright? Na kayo, mga ladies, ay ginagawa lang kayong laruan ng lalaking mahilig maglaro. Okay? So, makinig na kayo. Okay? Minsan, ay, nako. Ang nakikita kasi natin na lagi, siyempre, napakano natin, in love tayo, parang kumikitap-kita o yung kumikislap-kislap yung mga mata every time na nakikita mo yung taong mahal mo. Kasi nga, love mo eh. Diba? Pero hindi natin napapansin na tayo lang naman pala, one-sided love affair ang nangyayari. Pero since na sa tingin mo ay totoo yung nararamdaman mo, feeling mo, totoo rin yung nararamdaman niya towards sa'yo. Okay? But yun nga, nagkakaroon tayo ng moment na hindi natin nakikita ang totoo. Okay? Kasi nga, you deserve better. Kaya kailangan mo malaman ang mga signs na to. So, number 1. Ay, nako. Number 1 na tayo. Hala. Ang lalaki ay hindi interesado. Number 1, not so interested. Nahalata mo ba ang lalaki kapag interesado sa'yo? Kung ang lalaki ay, ang turing sa'yo ay isang fun, isang good time lang. Okay? Ang lalaking ito ay hindi talaga magiging seryoso sa'yo. Okay? Ang tingin niya sa'yo ay isang, wow, parang ngayon, magsaya tayo. Sige, go. Okay? At hanggang dito lang ang gagawin natin. Lagi siyang ready. Pero, pagdating lang naman sa mga ganyan. Okay? Kumbaga, sa tingin mo kasi, kapag nagpakita na sa'yo ng interest yung lalaki, sa tingin mo, talagang mahal ka niya. Okay? Kasi nga ang babae, sabi nga ng kaibigan kong babae, madali lang naman ma-fall ang babae. Basta nakita nila na yung lalaki ay binibigyan sila ng time at yung nagiging sweet sa kanila, lagi silang chine-check. Okay? Alam niya ng mga lalaking manluloko kung ano yung ikakalambot ng iyong puso. Kaya alam na alam nila yan. Nila. Kagaya ko nung in the past. Okay? Alam nila kung kung saan kayo talaga ay kakalibitin para maging okay kayo sa kanila. Okay? Now, pero kung ang lalaking yan ay hanggang sa good time lang naman, okay, and nothing more, hindi siya nagpapakita sa iyo ng interest sa buhay mo. Ano ba yon? Like yung mga goals mo sa buhay, yung mga aspirations, yung mga gusto mo, yung mga dreams mo, okay? Yung mga pinapahalagahan mo, yung ano bang term dyan sa Tagalog, yung pinaghahandaan mo para sa buhay mo, wala siyang pakialam dyan. Hindi siya dyan interesado. Okay? Kapag naramdaman mo na ang lalaki ay hindi man lang magbigay sa iyo ng interest, magtanong, ano ba yung gusto mong mangyari sa iyo? Ano ba yung plano mo sa buhay? Mga ganun. Tapos hindi mo lang siya bibigay ng time para mas makilala ka, wala yung interest sa iyo. Okay? So that's number 1, hindi siya interesado. Medyo marami-rami ito, pero kaya bilis-bilisan natin. Okay? Number 1, maglista kayo. Number 2, ang lalaking ganito, yung hindi makapag-compromise. Alam nyo na yun. Minsan nga ay yung lalaki sasabihin pa sa iyo na alam mo, wala talaga akong plano pang magseryoso talaga sa relationship kasi marami pa akong mga ganyan-ganyan mga kalokohan. Hindi pa siya makipagkasundo sa iyo, makipag-compact, kumbaga, yung compromise na yun talaga ang dapat gawin sa isang relationship, di ba? Yung dalawang tao ay nagsasacrifice para ma-achieve ang isang goal. Okay? Ngayon, kung ang lalaki ay hindi siya ready to compromise,
okay, it's a sign of ano, parang hindi siya yung true love, hindi siya yung, affection na talagang dapat para sa'yo. Sinisira or sinasayang lang niya ang oras mo, okay? Kasi ang reason kung bakit ka pumapasok diyan, kasi mag-i-invest ka ng oras sa lalaki, sa inyo mismo, okay? Pero kung siya mismo ay naaanoy, naiinis, okay, kapag, pinag-uusapan na ang mga bagay ng pagiging seryoso, yung tipong makipag-compromise na sa sa'yo, isang strong sign 'yan, okay, na ikaw ay tinitake lang niya very lightly. Hindi ka sa kanya importante. Okay? Hindi siya makapag-sacrifice for you. Yan, isa yan sa mga signs na ang lalaki ay tinuturon ka lang isang laruan. Okay? Number 2 yun. Number 3. May lalaki ka bang na met na sobrang daming excuses? Marami nagsabi, narinig ko, ay nako, hindi siya ron, tama ka dyan. Yun, narinig ko lahat. Ayun, yung mga lalaking tipong napakalibol-libong excuses na sinabi sa'yo. Okay? Para lang, para lang makalusot sa'yo. Okay? Yung busy ako, alam mo, meron kaming gagawin, mga ganun, yung tipong running away sa mga sitwasyon na hindi sila nasa mood. Okay? Kasi ang lalaking in love sa'yo, lagi yan nasa mood na makasama ka. Okay? Yung mas makilala ka, makausap ka, yung tipo bang minsan nga, kulang pa yung oras, yung maghapon. Kasi gusto niya lagi ikaw ang marinig, makita, makasama, makausap, maka-joke, makulit, mga ganun. Pero kapag ganito na ang lalaki, ang daming excuses sa'yo, hindi siya ganun. He is not true. Okay? Hindi siya totoo sa'yo. At gusto lang talaga yan makipaglaro sa'yo. Kapag hindi exciting, okay, ang gagawin nyo, halams na kung ano yon. Kapag hindi exciting at wala siyang makakuha doon, nagiging lumalayo sa sa'yo. Okay? Now, that's number 3. Marami siyang excuses. Pang-apat naman, tandaan nyo itong pang-apat na to. Ang lalaki, kapag ganito sa'yo, una pa lang kayo magkita, no? Wow, sexy mo naman. Wow, you're so hot. Wow. Mga ganon, yung tipong unang, wow naman, pambihira. Hindi pa nga kayo super close katawan mo na kaagad ang kanyang napansin. Yung curve mo na kaagad yung kanyang napansin. Yung laki na kaagad ng yung dibdib ang kanyang napansin. Iba yan, okay? Ang lalaking ganyan ay hindi yan totoo sa'yo. Okay? Napaka-strong na sign niya na ang lalaki yan ay iba ang habol sa'yo. Yung mga compliment na kagaya niyan, pwede mo, di ba, mag-compliment yung, alam mo, gusto ko ang mo, di bang, yung mga likes mo sa buhay, yung mga plano mo, halimbawa, kasi lagi kanyang gusto makausap, nalalaman niya yung mga plans mo sa buhay, pwede ba niyang i-compliment yung mga kagaya nyo? Yung non-physical appreciation. Pero nagde-date pa lang kayo, di ba? Tapos puro na lang yung mga appreciation niya about sa katawan mo. Ay. Nako, ladies, mag-isip-isip kayo dyan. Mga kagayang lalaki ay umiinit lang yan dahil nakikita ka. Okay? Mga physical appearances lang niya o mulang ang kanyang napapansin. Especially pa, minsan pa nga ang masama yan, kagaya ng nagpadala sa akin ng sulat. Kasama niya pero nakita niya yung cellphone ay mga pictures pa ng friend niya. Di ba? Tapos nagiging interesado yung lalaki dun sa friend niya. Sino ba siya? Asan ba siya? Ay, nako, pambihira. Alams na yan. Kumbaga, ang mga lalaking ganyan talagang, nako, mga ano lang yan, mga mainit lang talang katawan yan. Okay? So yun, pang-apat yung na-appreciate lang yung mga physical appearances mo. Number 5, wala siyang effort. Walang ka-effort yung lalaki whatsoever. Okay? Sa relationship kasi, sabi nila, two-way lane yan. Okay? Give and take. Ikaw, nag-effort ka para sa kanya. Lahat, dinadala mo. Dapat equal weights yan Nagtutulungan kayong dalawa para mas mapalago ang relationship nyo. Pero ang lalaki,
Parang tipong ikaw lang laging pinapabuhat. Okay? One-sided. Hindi man lang siya nagbibigay ng yun nga, effort para mas mapaganda pa ang iyong samahan. Okay? So yun, ang kasama mo ba ngayon? Naanoy ka ba? Naiinis ka ba? Dahil na-feel mo na parang hindi ka napaprioritize. Ikaw lagi ang last priority ng lalaki. Okay? Yung wala man lang siyang binibigay sa iyo ng ano bang effort sa Tagalog? Tulungan niyo nga ako. Yung tipong magbigay ng sigasig, kumbaga, para mas ma-prove niya sa iyo yung kanyang pagmamahal. Kapag ganoon, walang effort, wala yan. Okay? Pero I'm sure may isang bagay na magkakaroon siya ng effort. Mamaya, sasabihin ko sa iyo. Pero other than that, hindi siya. Wala siyang effort dyan. Okay? Number 5 yon. Number 6 naman tayo. Ang number 6, ganito. Yung happiness lang niya ang gusto niya lagi. Okay? Yung laging ikasisiya lang niya ang masusunod. Hindi niya iniisip na ikaw ba ay masaya sa ginagawa niyo. Okay? Yung tipong yung mga priority list lang niya ang dapat masunod, yung his own happiness lang. Halimbawa, ini-ignore niya yung schedule mo. Ikaw pala may gagawin ka. May nakaschedule ka palang dapat tapusin, pero siya gusto niya, sumama ka na sa kanya kasi masaya yun. Napufulfill ang kanyang happiness kapag kasama ka niya. Pero hindi niya iniisip na ikaw pala ay may oras din dapat palang gawin. O kumbaga, space na dapat ibigay niya sa iyo. Okay? Hindi niya iniisip na convenient ba sa iyo yung gagawin niya. Nakasama mo siya. Okay? Iniisip niya lagi na yung convenience sa sarili niya, hindi yung convenience sa sarili mo. Okay? So nakuha niyo ba ako? Naging happiness lang ng lalaki ang iniisip niya. Yung happiness mo, itsapwera yan. So, ito ang mga anim pa lang yan na mga signs na ang lalaki ay tinuturing kang isang laruan. Okay, so pause muna tayo, nasa gitna na tayo. Tingnan natin yung mga nandito. Ano daw, nakakakulo daw ng dugo. Okay, DJ Ron, nagwawala na si Jana Tessa. Narinig ko sa'yo. Narinig sa'yo now. Wow naman, wag naman. Okay, okay, si Faith Liberty. Wow, second time nakaabot din po. Good evening, DJ. Kumusta ka na? Watching from Medina? Medina ba? Tama ba? KSA. Ronaldo. Ayun, kapangalan kita. Ronaldo Bilan. DJ, pa-shoutout naman sa babes ko. Miss ko na siya ng ilang araw. Hoo-hoo. From Saudi to Kuwait. From Saudi with love. Ronaldo. Ang mga Ronaldo talaga napaka-sweet, no? Wow naman si Ronaldo, nakakatuwa naman. So ayun, lagi mong ipadama sa iyong minamahal kung ano ang nararamdaman mo sa kanya. And lagi mo siyang ipagdasal. Okay? And also, sa mga nanonood ngayon, kapag hindi nyo pa alam ang love language ng iyong kinakasama, sige na, tapusin nyo na itong panonood nyo sa akin. Panoorin nyo na lang ang replay nito. At yun ang dapat yung unahin. Anyway, mamaya na yan. Love languages, hanapin nyo yon. 5 yon. Okay? Kapag na-identify mo kung ano yung love language ng iyong kinakasama, mas mapoprovide mo sa kanya ang hinihingi niyang language or love language from you. Okay? At ikaw din naman, alam mo, meron kang love language na gusto mong gawin sa iyo ng kapareha mo. Kaya dapat alamin mo rin yon. Para may pala mo sa kanya or ipakita mo sa kanya yung list na yon. Para parehas kayong dalawa nasa same level. Kasi may mga times dyan na tipong yung lalaki bigay ng regalo. Yung palang babae, hindi naman pala mahilig ng ganon. Yung binibigyan siya lagi ng regalo. Gusto lang naman niya ay quality time. Kahit walang regalo, masaya na siya basta kasama yung lalaki. O di ba? Sayang lang yung pagbibili niya ng regalo. Kasi hindi, yung effort niya nandun, pero yung hinihingi ng babae or ini-expect ng babae from you ay mali yung binibigay mo. Sayang lang naman. Kaya kailangan mong ma-identify ang love language na yan. Alright? May video ako niyan. Punta tayo ng YouTube, Hugot Radio Channel, hanapin niyo yung 5 languages o love languages. Alright? So, Uragon Gid.
Maraming salamat. Hi, 611 sa Qatar. I'm second watching you. Maraming salamat sa iyo. Pinanggang ko Santo Niño. Ayun, taas tayo. Sino ba nandito? Okay, anyway, yeah, mukhang nawala yung iba. So, move na tayo dun sa number 7 na tayo. Okay? Hindi na tayo masyadong magtatagal. Pero meron pa naman dito. And mamaya-maya, gusto kong may basahin ako dito isang message. Ano lang, pahapyaw lang before we end. Okay, number 7 na tayo. Number 7, ganito yan. Ang lalaking ginagamit ka lang at pinaglalaroan ka lang, tinatawagan ka lang kapag kailangan ka niya. Aray, ganun yung boyfriend ko. Na yun. So yun, he only calls you only when he needs you. Naku, pambihira. Kapag hindi ka kailangan, wala, hindi mo siya mahagilap. Okay? Hindi ka man lang niya ma-reply agad. Okay? At minsan nga, i-reply ka pa after a day or two or a week. Ayun. Yun mga lalaking ganyan. Okay? Alam niyo kasi, kapag kasi ang lalaki, nakita niya na ikaw ay patay na patay sa kanya, okay? Lalo yung lalaking hindi naman totoo sa'yo, at nakita niya, naramdaman niya na ikaw ay attracted talaga sa kanya, nako, wala. Sorry ka dyan, lady or ladies. Talagang gagamitin ka niyan. Kaya mag-ingat kayo, ha? Ang lalaki talaga kasi, ang totoong lalaki sa'yo at sa relationship mo, ay lagi ka niyang i-check. Kamusta ka? Oh, nakauwi ka na ba? Oh, kumain ka na ba? Oh, alas 11 na. Baka hindi pa kayo kumain dyan. Oh, tapos, ingat ka pag uwi mo, ha? Mga ganun. Tapos, text mo ako, ha? Pag nakauwi ka na para matawagan kita. Dahil maya-maya ng konti. Gabi na. Kain ka na, ha? Tapos, pag matutulog ka na, usap pa kayo. Then, pa ako matulog. Tulog ka na. Sweet dreams. Mga ganun. Yung mga, ay, nako, pambira. Kapag ang lalaki, kapag walang ganyan, wala eh. Wala. Kumbaga, kasi yung babae, naramdaman ng lalaki, ay, kahit hindi ko yung tawagan, once na, anytime na bumalik ako dyan, i-entertain ako niyan kasi love na love ako niyan. Yan ang iniisip ng lalaking ginagamit ka lang. Okay? Kaya ang lalaki, ladies, kapag wala talagang oras sa'yo at lagi ka lang niyang pinapahintay, okay? Lagi kang iniin dyan, hindi yan totoo sa'yo, hindi ka yan love. Iwanan mo na yan. Okay? Huwag mo nang sayangin ang oras mo dyan. So that's number 7. Kinatawagan ka lang niya kapag kailangan ka niya. Meron bang ganito yan sa inyo? Pakishare naman dito. Relate much to this topic today, DJ Ron. Thanks for these tips. Okay, sabi niya ni Joyce Orlanda. God bless you too. Ayan, yan yung ex ko. JM, ay aba. Sinabi yung pangalan, no? Ay, wag naman. Talagang, ano pa tayo, Okay, anyway, kailangan natin magpatawad. Nasaktan tayo, kailangan natin magpatawad. Kasi once na hindi tayo magpatawad sa mga taong nakapanakit sa atin, tayo rin naman ang mahihirapan at hindi natin pinapakawalan ang ating sarili. Okay? So, kapag kasi nagpatawad tayo, hanapin niyo yung video ko, okay? About pagpapatawad para mas maintindihan niyo. Hindi ko na yung elaborate para manood kayo, okay? Kasi mas maganda yung explanation ko doon. At ayoko naman mabitin kayo. So, punta kayo. Kapag may time kayo, after this video, punta kayo ng YouTube, panoorin niyo yung mga hindi niyo pa napanood doon. Then, i-share niyo rin sa mga taong mga ngailangan nun. Alright? So, yeah. Number 7. Number 8. Ay. Meron ba kayong lalaki or nakasamang lalaki kagaya nito? Yung tipong wala siyang interest na makilala yung mga kaibigan mo, makipag-socialize ka, siya kasama yung mga kaibigan mo, okay? Or yung pamilya mo or relatives mo. Okay? Meeting the family. Parang, ay, ano ba yan? Parang, hindi niya type. Okay? Hindi niya gusto yun. Parang hindi yun fun. Napaka-boring yun sa kanya. Okay? Kasi, ang gusto ng lalaking kagaya nito, yung lalaking ginagamit ka lang, pinaglalaroan ka lang, gusto lang niya kasi, kayong dalawa lang. Kayong dalawa lang. Yung masolo ka lang niya kasi magawa lang niya yung gusto niya. Alam mo yung gusto ng lalaking naglalaro lang? Yung paglaroan ka lang.
gawin ka lang bola. Bubula-bulahin ka, kahawak-hawakan ka, pipisil-pisilin ka, parang bola. Ay, ladies, ha? Mag-ingat kayo sa gaya niyan. Kasi ang lalaki na totoong mahal ka, gusto niya makilala ang mga taong minamahal mo. Okay? Yung pamilya mo, kapatid mo, mga kaibigan mo, yung mga taong nauna pa sa kanya bago siya dumating sa buhay mo. Kasi gusto niyang makipag-blend sa mga taong importante sa'yo. Once nawala yan, wag na. Bitawan mo na yan. Sasakit lang ang ulo mo niyan. Okay? Alright, so yan. Number 8. Ayaw niya makipag-socialize sa mga ano mo, kaibigan at yung mga importanteng tao sa iyo. Number 9 na tayo. May nakita ko nag-comment eh. So number 9 tayo. Ayun, ito pa. Lalaki. Ang lalaki, sabi ko nga, ang lalaking importante ikaw sa kanya at ang lalaking gusto kang makasama habang buhay, gusto kang makilala from in and out. Okay, di ba? Nakikita ka na. So nagandahan siya sa iyo. Na-appreciate ka. Nagustuhan ka. Pero mas gusto niya makilala kung ano ka talaga deep inside. Okay? Pero itong lalaking ito, wala siyang ganon. Hindi man lang siya nga mag-share ng mga bagay or emosyon o mga pangyayari sa kanyang buhay in the past. Ang lalaking totoo sa iyo ay gusto kang maging aware at gusto niyang ibuksan ang kanyang buhay sa iyo nang mas makilala mo siya. Pero itong lalaking ito, wala nang interest na malaman kung sino ka at kung ano yung mga gusto mo. Siya rin mismo ay hindi nag-open up sa iyo. Okay? Hindi siya nag-share ng anumang bagay na gusto mong na dapat mong malaman tungkol sa kanya. Opening up about yung life niya, yung mga gusto niya, yung mga ayaw niya, yung mga pinagdaanan niya, mga ganun. Yung mga challenges sa buhay, yung mga nangyari sa kanya, yung mga pagkakamali niya, yung mga ganun. Yung tipong gusto niya kasi, ang lalaking totoo sa iyo, yung tipong wala ka nang itatanong pa. Ha? Yung wala na, kilala ka na niya, kilala mo na talaga siya ng buong buo. Wala na siyang itatago. Now, once na kinasal na kayo, masasabi mo na itong lalaking ito ay wala na talagang tinatago sa akin. Okay? So, kapag lalaki ay hindi ganyan, wala yan planong pakasalan ka. Wala yung planong makasama ka sa buong buhay mo. Maniwala ka. Okay? Gusto lang naman niya yung mga makasama ka sa mga moments na ikasisiya niya. Physically, lalo na. Alam niyo na yon. Okay, number 10. Number 10. Lalaking ganito. Ang lalaking napakasiloso. Siloso to the point na parang hindi ka na binibigyan ng time na, alam mo minsan kasi, ang pagiging jealous, cute din naman. Minsan na, cute, ay, nagsiselos siya kasi love na love niya ako. Pero yung tipong selos na hindi ka nabibigyan ng time na makipag-socialize sa both genders ha, yung mga kaibigan mong babae, pati na yung mga kaibigan mong lalaki. Yung walang tiwala sa'yo na lagi niyang iniisip, sabi ko nga doon na narrow-mindedness, yung mga previous video ko, yung isa yon sa mga qualities ng lalaki na hindi mo dapat pakasalan, ay ang lalaking napaka-narrow-minded. Kapag narrow-minded ang lalaki, sasakit lang talaga ang ulo mo kapag yan ay pinilit mong pakasalan yan. Kaya ngayon pa lang na hindi pa ikaw ay nakatali sa kanya, bitawan mo na yan. Kaya lagi mong titignan, maging observant ka sa mga attitude, sa mga gawi ng lalaki kinakasama mo ngayon. Kasi kung ano siya ngayon, I'm telling you, times 2, 3 pa yan pag kayo kinasal. Kaya mag-iingat ka, okay? So ang lalaking super jealous, okay? Yung lagi kang pinag-iisipan, nagagawa ka ng masama, alam mo ba ay ang lalaking gumagawa ng masama? Ay, nako. May mga lalaki dito, baka nagalit na sa akin. Pero ano mo, totoo, mostly. Kaya ladies, ang lalaki kasing pinagkakatiwalaan ka, iniisip niyan, wala akong lalaki. Wala akong ginagawang masama sa kanya. Wala. Napaka-totoo ko sa kanya. So, gusto kong pagkatiwalaan ko siya para naman pagkatiwalaan din niya ako. So, ipapakita ko sa kanya kung ano yung gustong ibalik niya sa akin. Pero, once ako ay nagloko, natatakot ako na gawin din yun sa akin. Kaya, pipigilan kita. Huwag kang sumama dyan. Ha? Huwag ka naman. Sino ba yan? Ganyan.
Yung laging ano, gusto niya laging ano, malaman yung mga lahat. Pero kaya nga ha, ladies naman, minsan naman kasi, oo, napakasama naman kasi yung sobrang seloso yung lalaki. Insecure, di ba? Pero kayo ng mga babae, kailangan din naman mag-ingat. Yung tipong, may mga lalaki naman kasi, lalo na yung mga totoo naman talaga, nararamdaman kasi ng lalaki once na ang kapwa niya lalaki ay may pagnanasa sa kanyang girlfriend. Pinoprotektahan ka lang niya. Okay? Kaya makinig naman kayo. Huwag yung isipin na porke nagsiselos yung lalaki, siya naman ay gumagawa ng masama. Not all the time. Okay? Kaya kailangan nyo talagang maging wais. Okay? Pero pag sobra, anything na sobra, ay hindi na yan maganda. Okay? Kaya i-prove nyo sarili nyo sa lalaki na wala kang ginagawang masama. Okay? At para naman, makita niya na wala naman siya dapat dahilan para pagdudahan ka. Pero nga sabi ko nga dito, wala ka namang ginagawang masama, pero hindi ka man niya inaalaw magpag-socialize sa mga kabatch mo, mga kaibigan mo, yung mga friends mo in the past, high school friends, mga ganun, iba na yan. Okay, OA na yan. Ang insecure na yan at ang lalaking insecure ay hindi dapat pumasok sa isang relationship. Okay? Immature yan. Alright? Kaya pag pumasok ka sa relationship, dapat mature ka na emotionally. Alright? Kasi maraming mga mature physically pero ang utak ay pangbata. Alright? Pero may video ako about that. Paano mo i-handle ang immature mong boyfriend. Kung sa tingin mo may pagkakataon pa naman at may chance pa naman na magbago ang boyfriend mong immature at isip bata, sige, panoorin mo yung video na yon. Paano mo i-handle ang immature mong boyfriend. Pero kapag talagang sa tingin mo wala ng pag-asa, madali lang yan. Huwag mo nang ituloy yan. Okay? So that's number 10, napaka-siloso ng lalaki. Super jealous. Number 11. Number 11. Pambira. Oh, kayo nakaka-relate ba kayo, ladies? Ha? Nung una, ganun siya sa akin. Kaya nahulog ako ng lubusan. Bigla siyang nagbago nung nagkaroon siya ng pera dahil tinulungan kong makapag-abroad. Ay, may mga ganyang mga ganyang messages ako nakukuha. Yung nauna yung babae sa abroad, tinulungan yung lalaki, pero nung dumating yung lalaki sa abroad, nagbago yung lalaki. Ginamit lang siya ng lalaki. Hi, I feel you. Sorry. Okay. But anyway, just let it go. Isipin mo na lang, nakatulong ka sa tao. Ibibless ka rin naman ni God one day. Alright? Faith, Liberty, Java. Ganyan kinakasama ko noon. At 5 years kami nagkasama. Kaso sa side niya lang dapat ako makipaghalubilo. Sa side ko, hirap niya makisama. Ay. Ayun o. Isa yun sa mga signs. Kapag ang lalaki walang interest sa side mo, hindi yan interesado sa iyo. Okay? So, Darly or Daryl, tama ba? Darly. Jane, salamat nakaabot pa ako. Oo nga naman. Watch ka ng replay. Okay, and fast forward mo na lang. Thanks for the like. DJ Ron, tanong ko lang po. May mentor ka ba or self-experience po ang advice mo? Very good question. She, both. Okay? Both experience and may mentor ako. Okay? Kaya yan ang sagot ko dyan. Kailangan natin ng mentor sa buhay. Yung mga taong mas mature sa iyo emotionally. May mga tao na matanda ka pero mas mature yung isip nila. Hindi ibig sabihin ang mentor mo ay mas matanda sa iyo. Pero okay din naman yan. Mas maganda yung mas matanda na sa iyo kasi mas marami na silang experiences. Both kasi na pinagdaanan. Kapag both, na-experience na nila, tapos yung attitude nila, tapos yung isip nila ay mas advanced sa'yo, mas maganda yan. So, yun, maghanap ko yung ganyan. Yung spiritual people na mas malilid ka sa tama. Kasi may mga mentor na akala mo magagaling pero mali naman pala yung tinuturo. Diba? So, mapapasama ka lang. Nakakatuwa nga eh. May one time, may nakita akong mentor online. Super sikat siya, lalaki to. As in, super sikat. Ayoko ng pangalanan pero hindi ko gusto yung mga advice niya, lalo na sa mga kabataan, ng mga babae.
Ang pangit, ang pangit. Yung tipong, gusto mo ako? Gusto kita? O sige, tayo na. Ah, what? Yun ang sabi niya, pambihira. Parang, ano, gusto mo ako? Gusto kita? Okay na? Hindi mo man lang kailangan na alamin muna kung yung lalaki nagkakagusto ay talagang totoo sa'yo. Ano, tayo na? Gawin na kagad ang lahat? Mali, pambihira. Pero alam mo ba, nakakalungkot, maraming mga young millennials na gustong-gusto ang kanyang, gustong-gusto ang kanyang advice. Nakakalungkot. Pero kasi hindi na ako nagtataka yan. Kasi darating talaga ang panahon na, biblical to darating ang panahon na ang mga tao ay kung ano lang ang gusto nilang mapakinggan, ay yan ang gusto nilang pakikinggan. Okay? Ayaw nilang mapakinggan yung mga salita o yung mga advice na masasaktan sila at matatamaan sila. Kagaya nito, alam ko may mga advices ako in the past na tinamaan kayo, nasaktan kayo. Pero para naman yan sa kabutihan nyo. Okay? Masakit. Kasi hindi ito plastic Okay? Kailangan nyong malaman ang dapat nyong malaman na hindi nyo nakikita. Kasi ganoon din ako dati. Okay, sabi ko nga, marami akong mga advice na nakuha before pero hindi ko sinasapuso. Hanggat dumating yung point na ako na yung nagkamali at nalugmok na ako sa pagkakamali, saka lang ako nakarealize. Hinintay ko pa yung moment na yon, pero sana kung nakinig ako agad-agad, hindi na ako dumating dun sa moment na yon. So, kaya ngayon, kung nakikinig kayo at hindi pa kayo umabot na dun sa pinaka-down moment ng iyong buhay, huwag niyo nang hintayin. Okay? Ngayon pa lang, isa puso nyo na yan. O buksan nyo na yan puso nyo. Huwag mo nang patigasin pang puso mo. At let God, okay? Kumbaga, control your life. Yun ang pinaka-importante kasi. Kasi tayo, masyado tayong hard-headed Kaya tayo napapasama. Masyado tayo matigas ang ulo. Okay? Tanggalin na yan. Kung gusto yung mapabuti, sige na. Magpaka-humble ka na before God. At once na ginawa mo yan, i-bless ka niyan. At hindi kanya pababayaan. Totoo yan. Hindi ako nagbibiro kasi pinagdaanan ko na yan. Okay? So, salamat. Nakaabot siya. Alright. So, move na tayo. Asa na ba yon? Number 11 na tayo. Number 11. Itong lalaki na laging tinatakbuhan ka. Once na tipong babae, nag-uusap kayo. Diba? Kumusta yung buhay mo? Yung araw mo? Tapos siya naman parang wala siyang interest. Yeah? Hindi man lang niya pinapakita na interesado siya sa sasabihin mo. Okay? Yun, ganun. Kapag dumating na sa punto na ikaw ay nagiging seryoso na sa isang lalaki, syempre gusto mo laging makasama siya sa mga moments mo sa buhay. Okay? Yung i-share mo yung pinagdadaanan mo, yung mga nararamdaman mo, yung mga importante sa iyo, yung mga ayaw mo, mga ganun. Okay? Pero itong lalaking ito ay once na ginawa mo na yan, hindi ka na niya masyadong papansinin. Okay? Kumbaga, nag-run away na siya sa'yo. Kasi hindi nga yun ang gusto niya sa'yo. Okay? Ginagamit ka lang niya Gusto lang niya lagi yung ikasisaya niya. Yung ikatutuwa na niyang moment niyo. Yung katawan niya. Ma-feed yung kanyang, yung gustong mangyari. Pero ayaw niya yung masyadong madrama na pwede kanyang damayan sa iyong mga sinasabi. Hindi niya yung gusto. Okay? Ang lalaking totoong sa'yo, dadamayan ka sa lahat ng bagay. Sa ups and downs mo sa buhay. Kagaya ng pagpapakasal, di ba? Through thick and thin. Hindi yung puro lang thick. Pagdating sa thin, wala na. Hiniwalayan ka na. Hindi yan ang totoong lalaki. Okay? So, that's number 7. Number 12. Number 12. Okay, para hindi tayo masyadong tumagal. It's all about him. Masyadong tungkol na lang lagi sa kanya. Okay? Yung mga ambition niya sa buhay. Okay? Yung mga gusto niya, yung mga future plans niya, yung mga balak niya. Okay? Pero, wala ka kasama doon. Wala ka kasama sa mga plans sa buhay. Puro lang niya ang gusto niya sa kanyang sarili. Okay? Ito nga ang kabaliktaran. Gustong-gusto niya i-share yung sarili niya sa'yo. Yung mga wants niya sa buhay. Pero yung wants mo sa buhay mo, wala siyang pakialam. Wala siyang interest doon. Di ba? Yung napakabaliktad. Kapag ganyan ang lalaki, wag na. Okay? Wag na. Kasi sabi ko nga dapat kayo, lagi kayong pantay. Lagi kayo
nagli-lift ng equal weights. Parehas kayo nagbubuhat ng mga bagay. Okay? When it comes to relationship, nagtutulungan kayo. Pero kung one-sided lang naman, wag na. Wag na. Okay? Kawawa ka naman yan. Sayang naman yung ganda mo. Di ba? Tapos papangit ka lang kapag nakasama mo yung lalaking yan. Also, tipong makita ka ng mga kabatch mo, ay, si ganyan yun? Ba't parang yung nanay na niya, mas maganda pa yung nanay niya. Ay, nako. Sakit. Magpaganda ka, girl. Okay? Wag mo nang sirain ang kagandahan mo sa lalaking walang kwenta. Okay, for me, kasi dami kong love life failed. Pero easy lang sa akin, Lodi. Kasi alam kong di ako pababayaan ni God. Ginagabay niya ako at lagi akong positive. Di ko na-feel. Di ko na nga feel yung na-feel ng ibang girl, Lodi. Halos di maka-move on. Sad naman. Sad naman ako sa first week breakup. Wala na. Kaya God first po talaga para always strong tayo. Totoo yan. Always strong. Minsan, karamihan kasi nakikita ko walang spiritual life ang mga taong nasasaktan. Yung iniisip nila kapag nasaktan na sila, nawala na yung lalaki, ay katapusan ng kanilang mundo. Mali po yun. Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan ng negative spirit na, ay, wala ka ng kwenta. Wala na, nakuha ka na niya. Wala na magkakagusto sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi ka na magugustuhan. Gawa yan ng kalaban. Gawa yan ni Satan. Okay? Huwag mong paniwalaan yan. Mahal ka ni God. You are precious. Ladies, come on. Ipasok niyo yung sarili niyo. Precious ako. Okay? Alam ko, nagkamali ako. Pero once na tanggapin ko, nagsisi ako ng kasalanan ko at magsisi ako, yun, i-allow ko si God na magputol ng buhay ko, babaguhin niya ako. Ganun yun, okay? Wag mong i-entertain yung buhay mo na na sisirain mo dahil lang sa lalaki. Mali, okay? Marami nga dyan, nagpapakamatay dahil nga sa lalaki. Wag, ganun. Kung nagpakamatay ka, sa tingin mo saan ka pupunta? Lalo kang maghihirap dun. Triple pa. Times 10 pa. Ay, nako, wag ka nan yan, okay? So, Michi, thank you so much. In fairness, DJ Ron, hindi siya katulad ng mga sinasabi mo. But nasa very complicated situation kami ngayon. Ano kaya yung complication na yan, She? Care to share? Okay, She? Okay, hello, DJ. Hello. Yeah, hi, hello, watching from Kuwait. Si Lina to. DJ Ron, tama nga sabi ng Backstreet, quit playing games with my heart. Ay, gusto ko yon. Thank you for good advice. Very true. Iniwan na ang mga lalaking ginagawa ka lang Barbie. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Oo nga, no? Ginagawa kang Barbie. Bakla yun. Okay, Lane. Thank you so much. Annalie, Lodi, pag mga taong ganyan, Lodi, di pa nila natatagpuan si Papa Jesus. Alam mo kasi, when it comes to that, kapag si Jesus Christ, ito magiging biblical ako, madalian lang ha. Kapag si Jesus Christ kasi pinapasok mo sa buhay mo, yung mga old self mo, babaguhin niya yon. The old has gone. Tapos na. And the new is here. Sabi nga dito, if anyone is in Christ, Jesus Christ the new creation has come. Dumating na. Yung mga luma, wala na. May bago na ngayon. Kaya kung gusto mong mabago ang buhay mo, let Jesus control your life. Okay? Be in control of your life. Kumbaga, siya na ang first love. Siya ang first mo sa lahat. At I'm sure, kapag ginawa mo yan, hindi ka pahuhuli. Kasi nararamdaman niya kung nararamdaman mo. Nakikita niya kung anong dapat para sa iyo. Yung mga needs mo. Okay? Ito, tingnan mo nga. Biblical story. Si Adan, nakita niya na it's not good for him to be alone. Ano ginawa niya? Gumawa siya ng kapareha. Di ba? Si Eva. Kaya, I'm sure, nakikita ni God na kailangan mo ng partner in life. Huwag ka lang magmadali. Kaya, gusto nyo makita yung video ko about bakit hindi dapat magmadali, punta kayo ng YouTube. Okay? Marami pa akong dapat i-discuss doon. Para mas maganda yung discussion, panoorin nyo na lang yung video nyo. Okay? I'm watching now here
sa Saudi Arabia. Okay, almost done na tayo. At eto, number 13. Ito, parang parehas din naman yan ng mention ko kanina. Yung masyadong isolated, okay? Yung gusto niya, hindi niya gusto yung lagi mong makasama yung mga friends mo. Kasi gusto niya nga lagi ikaw ang kasama. Pero once na makasama mo na yung mga friends mo, parang ikinahihiya niya yung mga friends mo. Okay? Ina-isolate ka na niya sa mga dati mong kasakasama. Ayaw niya yun. Ayaw niya yun. Okay? Kinokontrol na niya yung social life mo. Kapag ganon, hindi talaga itong lalaki ay true sa'yo. Kasi ang lalaking totoo sa'yo ay maiisip niya na, okay, itong mga taong ito ay mas nauna sa akin. Kaya, importante din naman to sa babaeng minamahal ko. Kaya, iaalaw ko siyang makisama din naman doon sa mga kaibigan niya. Ganun yun. Very broad-minded yung lalaki. Pero, kapag masyadong makitid ang utak ng lalaki, selfish yan, hindi yan true love. Okay? At ang true love ay hindi talaga selfish. Alam mo yung siguro, kailangan ko lang iulitin yung kung ano talaga ang totoong love pagdating sa biblical explanation or meaning ng love. Okay? Yung love daw kasi ay patient. Love is patient. Love is kind. Hindi siya nag-envy. Okay? It does not envy. Alam mo ang envy? Nakuha niyo yung meaning ng envy sa Tagalog. Sa mga hindi po nakakaalam ng envy sa Tagalog, yung kabaliktaran yan, ay yung yung inggit yan. Okay? So, envy. So, sabi dito, it does not envy. Hindi naiinggit. Hindi siya nagbo-boast. Hindi siya nagyayabang. Hindi siya proud. Okay? It does not dishonor others. Kapag kasi ang lalaki ay wala na sa yung respeto, dinidishonor ka na niyan. So, hindi yan love according to the Bible. Hindi siya self-seeking. Ayun. So, ang lalaking self-seeking ay parang sa Tagalog ay maramot, selfish, okay? Hindi dapat siya ganon. Okay? Hindi siya, it is not easily angered. Hindi siya yung magalitin. Okay? Ang lalaking magalitin, hindi yan wala siyang true love, okay? And hindi siya nagtatago o nagre-record ng mga maling nagawa mo. It keeps no records of wrongs. Yung mga pagkakamali in the past, tapos na yon. Hindi na yung binabalik-balikan at sinasampal sa'yo. Okay? Yung paulit-ulit na lang, yun ang pinag-aawayan nyo. Ganun ba kayo? Kapag ganun, walang true love dyan sa inyong dalawa. Kailangan mo nang mag-isip at makarealize kung talagang itong lalaking to ay dapat ko pa bang kasamahan or pakasalan in the future. Alright? So, move tayo. So, yun na ha. Yun kung ano ba talaga ang love. Nasa 1 Corinthians yan, 13 verses 4 to 5. Alam mo ladies, kung gusto nyo talaga mas maintindihan ang totoong relationship na gusto ni God para sa atin, you have to read the Bible. Kasi nandun yung mga tips eh. Yan ang Bible kasi, yan ang guide natin, yung roadmap natin sa buhay natin. Kapag iniitsipara natin yung mga tips na mismong galing kay God, wala. Mawawala tayo dito sa world. Okay? Ang mundo masyadong mapaglinlang yan. Kapag wala kang mapa, mawawala ka. So the Bible is the roadmap of our lives. Alright? So basahin natin yan. Alam ko mahirap, pero we have to give time. And ask God for wisdom. Kasi talagang gagawin lahat ni Satan para antukin ka kapag magbasa ka ng Bible. Totoo yan kasi nangyayari yan. Pero you have to pray muna before you do that. Ayun, so sige, number 13, tapos tayo. Number 14. Itong lalaki naman to, laging siya ang tama. Siya na lang laging tama. Yung tipong ikaw parang laging mali. Hindi niya iniisip yung pagdating sa decision making, ha? Ang relationship kasi, two people dating daw, dapat ay nagdidepende sa bawat isa. Okay? Sa mga decision nila. Okay? Halimbawa, nag-suggest ko sa kanya, i-consider niya yon. Kasi, kung tama nga naman, di ba? Pero, once na ginawa mo yun, parang tingin niya, ay, mali yan. Hindi, ito dapat. Kasi itong dapat, itong tama. So, laging iniisip siya ang laging masusunod at ang tama sa inyong dalawa.
So kapag ang lalaki ganyan, wala yan. Right? Kasi pangit, no? Kung pakasalan mong lalaking laging tama, laging siya ang tama sa inyo, wala, kawawa ka naman. Diba? Nandiyan ka na lang sa mukmok. Aanakan at aanakan ka lang yan, kawawa ka naman. Okay? So, ako masyado akong straightforward, no? Pero walang plastic to. Totoo yan. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man, or if any man, tama yun. If anyone or any man is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So, ladies and gentlemen, kung gusto nyo mabago talaga ang buhay nyo, ito yon. 2 Corinthians 5:17. Basa-basa tayo kapag may time, okay? So, yan. And number 15 na tayo. Number 15, eto kasi yung pinaka-bottom line nito. Kung bakit itong lalaking ito ay ginagamit ka lang at pinaglalaroan ka lang. Ang lalaki talagang ginagawa kang laruan, yung lagi siyang ready pagdating sa physical intimacy. Okay? Sabi mo nga in the past, yung mga previous signs, lagi siya tumatakbo pagdating sa usapan ng seryoso, usapan ng mga future, lagi siyang tinatakbuhan ka. Pero pagdating sa usapang pisikal, nako, hindi yung dadalawang isip. Dalhin ka kagad dyan sa isang sulok. 'Di ba? Any guy daw na iniisip niya laging parang laro lang 'to, ay lagi kanyang pinag-iisipan, pinagtatangkaan na makuha, okey? Sabi nga dun sa pelikula, "Kapag may alak, may balak." Ay naku ladies, kaya 'wag kayo, okey? Ang totoong lalaki hindi ka niya gaganunin, okey? Irespeto ka niya, okey? Hihintayin ka, hintayin niya ang tamang panahon para makuha niya talaga ang gusto niyang makuha. Sabi ko nga in the past, sex lang pala ang habol niya sa'yo, bakit, parang hindi ka niya pakasalan ng gawin niyo na yan na everytime, 'di ba? Pero ang lalaki, yan ang hinihingi sa'yo lagi. Yun nga, sabi ko nga dun sa kabilang video, ex na niya yung lalaki tapos everytime na nanonood sila or nakikita sila, gano'n pa rin ang ginagawa nila. Luging-lugi yung babae, 'di ba? Yung lalaki kasi andiyan lang yun sa kanya dahil may nakuha sa kanya, for free. 'Di ba? Hindi ibig sabihin na yung lalaki ay nakikipagkita pa sa'yo at ginagawa pa yan yung gusto mo, yung gusto niya sa'yo, sex. Hindi ibig sabihin mahal ka niyan. Naku, ladies, mag-isip po tayo, ha? Ang lalaki, lagi niyang gusto sex. Kaya magtiwala ka. Once ang lalaki na hindi sex ang habol sa'yo, totoo kang mahal niyan. Yung tipong mabubuhay kahit walang sex. Mahal na mahal ka niyan. Kasi alam niya na once na mapakasalan ka niya, makuha din naman niya yun. Di ba? Pero ngayon pa lang ay pinipilit ka na niya na makuha. Alam mo, kung mahal mo ako, gawin natin yan. Pambihira, kalokohan yan. Huwag kayong maniwala sa lahing ganun. Tapos yun, kapag nakuha ka na ng magkailang ulit, iwanan ka lang. O di ba? Sino masasaktan? Kaya hindi ikaw nakaka-move on kasi nabigay mo na yung part ng buhay mo sa kanya, yung part ng katawan mo sa kanya. Ang gusto nyo mas maintindihan ng ang sinasabi ko, hanapin niyo yung video ko about bakit mahirap mag-move on. Tsaka yung soul ties. Pag naintindihan nyo yon, aalagaan nyo yan ang sarili nyo. Okay? Alright, so may babasahin ako dito. Samahan niyo ako. Di ko pa ito nabasa eh. For ending lang naman to. Gusto kong basahin to kasi parang mahaba. Tulungan niyo ako, okay? Sabi to ni Kelly.